Isang masayang buhay po sa inyong lahat. Ito po muli si Madam Damar and welcome back to my channel. So sa ngayon, ang pag-uusapan po natin ay ang classroom observation this is school year 2024-2025. So mayroon po bang classroom observation itong year 2024-2025? Kasi marami na po ang nagtatanong nito dahil 'di ba po nung nakaraang 2 taon na nagawa ang RPMS ay mayroon ng classroom observation tool na kasama doon, ah, ngayong 2024-2025. So ang tanong, magagamit po ba natin yon? Yun po ba ang gagamitin natin? So what COT will be used kung mayroong observation? Okay, so ang sagot ganito po. Okay. Sa Executive Order number 61, Series 2024, dated July 22, 2024, announces the suspension of the implementation of the results-based performance management system for all DepEd school-based teaching and non-teaching personnel for upcoming school year 2024-2025. So, kasama po sa RPMS ang classroom observation. Alam niyo kaya po na-suspend ito kasi ang dami-daming questions na na-raised tungkol sa classroom observation. Mag-comment po kayo ha sa baba sa comment section kung totoo po ang aking sinasabi. Sinasabi nila na hindi daw talagang sukatan ng dunong or ng capacity or ability ng teacher yung classroom observation dahil ito po ay prepared. So, at saka nagbibigay po ito ng malaking stress sa mga teachers kasi 'di ba isang, quarter magpe-prepare po sila ng isang lesson, mag-uusap sila for kung anong lesson at anong time. Ngayon yung teacher hindi na mapakali, okey, nagpe-prepare na ganyan. So may mga times, hindi naman po lahat, na may mga teachers na napapabayaan nila yung ibang klase just to prepare. Ibang klase, say for example sa isang, araw may 6 na si teacher, okay. So minsan doon sa isa, dahil malapit na ang kanyang classroom observation, may isa siyang hindi masyadong naasikasong klase just to prepare lahat ng mga pangangailangan niya sa classroom observation. Oh, tama ako o tama ako talaga? Okay, at saka po may pagkakataon na pati yung estudyante sinasabi niya na magde-demo siya. So magde-demo po kami. Hindi niya naiintindihan, hindi naiintindihan ng mga estudyante. Akala nila kasama sila sa demo, bakit? Kasi prepare na rin siya ng teacher. Pina-practice, 'di ba tama ako? Oh, tama ako talaga ulit, okay. So, 'yun madaming mga issues and concern na na-raise na hindi naman talaga nakakatulong ang, classroom observation sa, ah, pag-improve nung teacher, okay. At saka 'di ba it is expected na kasi graded nga 'yan. So, I mean prepared nga si teacher. So, i-expect niya na mataas yung grades niya. Ta's may complaint pa na preparado lahat pero yung nag-observe naman di niya alam ang, ino-observe niya kaya mababa pa rin yung score ng teacher. So, nakakainis, nainis si teacher, na-stress na nga siya, nainis siya, ganyan. And so, question, nakatulong nga ba? Okay, so yun ang mga mga issues, okay, at iba pa, hindi ko na masabi sa inyo. So with this, suspension, ayan, all activities related to RPMS at the school level, including performance planning and commitment, monitoring, assessment, and evaluation of the school and individual personnel, school heads, teachers, and non-teaching personnel at the school level shall be suspended until further notice. Okay, so question, may classroom observation ba? Ang classroom observation ngayon ay meron, okay. Papasukan ka ng school head mo, ng master teacher mo, ng, head teacher mo.
if deemed necessary, if you need technical assistance para matulungan ka sa iyong professional development. Say for example, for instance, yung sa classroom management, kasi siyempre bago kang teacher. For example, 3 years ka pa lang or less than 5 years, at nakikita nung iyong master teacher, yung head teacher, o yung iyong principal na medyo nagkakaproblema ka sa classroom management mo. So, bibisitahin ka niya ngayon. Okay? At tutulungan, magbibigay ng suggestions, recommendations, para nang sa ganon ay ma-improve mo yung iyong pag-manage ng classroom. Say for example, nag-ikot siya, nakita ka niya, maingay yung mga estudyante mo, nagpapa-activity nga pero maingay. Ngayon magbibigay siya ng suggestion on how you can still continue your activity pero you manage your students naman very well. Okay? Ganon. So magdadala ba siya ng tool, or for example, yung mga rubrics gano'n for grading. Yung iba may mga ginagamit silang rating tool. Okay, tama ba 'yun? Malinaw po sa suspension order na monitoring, assessment at saka evaluation po ay suspended din. Kaya hindi po pwedeng magdala kahit anuman ang mag-o-observe sa'yo ng pagre-ratean niya, or else so any kind of tool which will um, aid the observer to rate you is rating, 'di ba? Assessing. So hindi po pwede 'yon. So siguro, yun nga, para mabigay lang siya ng technical assistance, i-define niya, madi-define niya kung ano yung nagiging problema ng teacher para dun lang yung target niyang tignan. Okay? Tanong ulit, uupo ba siya ng buong 1 oras para maobserban ka niya? Hindi na siguro. Kasi nga kunyari alam niya na management lang, o titignan lang niya during the classroom activity kung paano mo i-handle yung mga estudyante mo, gano'n lang. Or kunyari nagtuturo ka na, puwede bang i-observe yung sa kunyari sa kalinisan, ganyan, sa arrangement ng room? Yes, of course, puwede. Okay. So gano'n, or you can ask, 'di ba nagkakaroon naman kayo ng focus group discussions or LAC wherein you raise issues and concerns, puwede mong sabihin na, "Ma'am, ano po ba ang maitutulong niyo kung ganito ang nagiging problema ko sa classroom ko?" Gano'n. You should be humble enough to ask for technical assistance naman, okay. And you should be teachers should be open-minded kapagka tinignan ka ng, inobserve ka or pumasok yung iyong head or yung inyong master teacher to observe you, you should be humble enough na to accept them. Kasi they will aid you, they will help you, they will give you technical assistance. So, hindi naman lahat alam mo na. Or, pwedeng magaling ka kaya ka tinitignan para makakuha sila ng best practice na pwedeng i-share sa ibang teachers. Okay, so huwag niyong i-take negatively kung tutulungan kayo ng inyong mga heads ah, na for technical assistance nga. Pero 'pag i-observe ka tulad ng dati, gagamitin pa yung COT, na nasa RPMS ay hindi po pwede po kasi nga suspended po. Okay, so you can comment below kung ano po yung gusto niyo pang pag-usapan tungkol po dito para masagot po natin, at yung mga personal po ninyong pananaw, you are welcome po to ah, make comments. Okay po, so maraming salamat. Please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you po and God bless everyone.